Kwento ko lang sa inyo yung pinakauna kong, legit na business sa Amerika, okay. And yun yung, pagpi-print ng t-shirt. As always, naghahanap ako ng ekstrang pera kasi nga, hindi naman gano'n kalaki yung sweldo ko at the time. Masuwerte na ako kung makakabili ako ng six-pack ng beer kada sweldo ko, parang masuwerte na ako kasi most of the money I have pinapadala ko sa pamilya ko sa Pilipinas. So, tapos nagbabayad ako ng rent, siyempre bumibili akong pagkain. So, ang nangyari, may pasyente ako kasi siyempre naging kaibigan ko yung mga pasyente sa clinic. Hindi ko maalala kung nabanggit ko sa kanya na naghahanap ako ng business o siya yung nagbanggit sa akin kung gusto ko na na subukan mag-t-shirt printing. Kasi yung anak niya merong, tinatawag na Yudu. Para siyang laruan na pang t-shirt printing, hobby, parang gano'n. Parang ginamit lang daw ng anak niya minsan tapos ayaw na. Gusto niyang itapon pero tinignan niya kung gusto ko, parang gano'n. So ako, sige, sige, kukunin ko. Tapos do'n pala ako nag-research na paano gawin yung t-shirt printing. Wala akong ekstrang pera. So ang ginawa ko, kinausap ko yung best friend ko na maging mag-partners tayo, mag-t-shirt printing tayo. Tapos sakto na itong tao na 'to, yung pamilya niya parang they'll go on a cruise, parang buong pamilya. So sabi niya sakto kasi gusto ng nanay ko na magpagawa ng mga t-shirt para sa cruise. So, sige, gawin natin. Nag-YouTube ako paano gamitin yung Yudu. Nag-YouTube ako dun sa process. Ang nangyari, okay, excited kami. Parang 12 t-shirts yun. Parang $25 isa yata. 12 t-shirts times 25. So, ano yun, 300? Tama ba? Hindi ko alam. Paki-math na lang po. Sorry talaga. Pero yun, ang ginawa namin, kompleto naman yung set eh. Tapos ang kailangan lang namin ay yung t-shirt. Basta yung pinaka cheap nila na t-shirt na blanco sa Walmart, yun ang binili namin. Tapos kulay green yung mga yan na t-shirt. Tapos, since ang dami kong ni-research, parang ako, I assume na parang, okay, I got this in the bag. Parang okay na to. We thought it was gonna be smooth. So, dumating siya, taga San Jose siya eh. So, it's an hour and a half na drive mula San Jose hanggang sa Salinas, California. Tapos, nag-hangout kami nung that night, sa Friday ng gabi. Tapos, ina-expect namin na Sabado ng gabi, parang nagiinuman na kami. Tapos, parang okay na ng Sunday, uwi na siya ng umaga, parang ganon. It didn't turn out that way, okay? Akala namin parang, okay, let's start this in the morning. Nagplano kami na parang lalabas kami. Parang ina-assume namin matatapos natin to within an hour. Tapos, okay na. So, game. Tapos, okay, print ko, nagawa namin yung screen. Okay na. Basta ipupush mo yung ink papunta dun sa t-shirt, parang ganon, through that screen na Tapos pagtaas namin, yung t-shirt hindi lumabas ng maayos, parang hindi pantay-pantay yung pagkaka-print nung may parts na malabo, may parts na malinaw kasi parang hindi even yung pressure namin. Tapos di kami parang, oh my god, tapos binalik namin. Binalik namin yung binaba ulit namin yung screen, tapos inulit namin. Pagtingin namin, hindi na magkalapat yung dalawang design. Alam niyo yung parang nag-double siya kasi gumalaw yung t-shirt, 'di ba? Parang iipit mo kasi siya, tapos gagalaw yung, syempre pag tinaas mo na, iba na yung position ng t-shirt kasi nga 'di ba yung t-shirt parang nag-e-expand or gumagalaw-galaw. So, yun ang nangyari, parang gumalaw na yung t-shirt, so hindi na nagtugma yung design. And we did it for a few shirts bago namin na figure out na ano kayang ginagawa nating mali, parang ganon. Maya-maya, sige, okay, inabot na kami ng tanghali kasi parang tuwing magkakamali kami, parang what's wrong, parang ganyan. So naisip namin, okay, palagay ko may problema itong squeegee. Ang squeegee, alam niyo yung sa mga panglinis na bintana ng kotse. Yun, squeegee yun. Yung pag pinasada mo siya dun sa salamin, matatanggal yung tubig niya, yung bula niya. Pero yung squeegee na kasama ng Yudu, mag-imagine kayo ng parang plastic na parang ruler yung manipis lang siya na plastic. So, syempre, hindi even yung pressure ng t-shirt na parang ipapasada mong ganon. So, kami parang okay. So siguro dapat hindi natin itaas yung screen hangga't hindi natin, para ipasada natin ng ilang beses, make sure. Pero tuwing ginawa namin tapos itataas namin, hindi pa rin pantay. Kasi parang yun nga, pagka pinasada mo yung squeegee ng minsan, yung t-shirt parang gagalaw ng konti. Tapos pag pinasada mo ulit, hindi parang gagalaw ng konti yung t-shirt tapos hindi na siya maglalapat. So kami parang back to the drawing board. Anong gagawin natin? Tapos naisip namin na hindi kaya mali yung natin, hindi kaya mali yung squeegee natin.
parang alam mo yung mga panglinis ng kotse, parang pinag-usapan na yung mga, yun nga, yung panglinis ng bintana. Parang hindi kaya kaya hindi pantay yung pressure dahil itong squeegee yung problema. Di sige, punta kami sa Walmart, bumili kami ng ganun, yung panglinis ng bintana. Tapos it worked well a few times. Okay? So success. First t-shirt, success. Pero yung mga next na t-shirts, parang syempre hindi pa namin alam yung tamang amount ng pressure. Parang yun, nakailang mistakes pa rin kami. And then, kung di ko kung maalala ko ng tama, umabot kami ng parang 30 t-shirts na wala na kaming hindi lang 30 I think, okay, nalugi na kami. Ganong karaming t-shirt yung nasayang namin, ang dami. Parang nakakahon siya na ganong karaming t-shirt yung nasayang namin. But ang di namin alam, may glue pala. May alam niyo yung mga spray glue. So i-spray glue mo pala yung t-shirt dapat doon sa board para hindi siya gumalaw. Para kahit na ilang beses mo siyang ibaba at itaas, it would still stay in the same position. Pero hindi namin siya alam kasi nga, well, hindi ko alam yung hindi ko alam. Ganun lang kasimple. Remember, self-taught. Hindi mo alam kung ano yung dapat mong malaman saka yung hindi mo dapat malaman just because walang nagsabi sa'yo. Ang kinuha mo lang kung anong information na nandyan na libre. And then, hindi mo talaga alam na meron palang part doon na hindi dinidiscuss sa'yo. Yung parang hindi available doon. And it was such a simple thing. Pero alam niyo yung nangyari, parang inabot kami ng 12:00 ng gabi, 1:00 ng gabi, talagang hindi namin ma-figure out. Tapos, yung gabi na yon parang nanonood lang kami ng YouTube bago kami matulog. Parang, what could be the problem? Parang ang tagal namin naghahanap ng video, ang tagal namin nagre-research kung ano yung mali namin. And then it turns out, yun nga, yung spray glue na yon. Tapos after we had the right squeegee, after we had the right spray glue, kinabukasan ng umaga, parang yun na, nagawa na namin lahat. Tapos inuwi niya na yung t-shirt, imbis na makalabas kami, parang hindi na kami nakalabas. Pero natapos namin yung trabaho, lugi kami, but it was a valuable experience. Kasi we moved on to making more t-shirts na eventually nakabili ako ng actual na 4-in-1 na press. Okay, dati yung laruan lang. Tapos ang nangyari yung talagang umiikot na professional setup na silk screen printer na. Ayan, Ryonet 4-in-1 na silk screen printer. Yun yung nabili ko eventually. Tapos nagkaroon ako ng mga clients na may baseball team na nagpagawa sa parang hindi naman professional baseball team kundi yung parang local league lang. Tapos nakuha ko yung isang Mexican restaurant, tapos isang sushi restaurant din. Ang natutunan ko sa buong experience na to and yung gusto kong i-share sa inyong lahat is progress or success happens if you solve problems. Parang if you try to figure out the solutions to your problems. Tayo kasi may tendency tayo na na parang if things get hard, pag nahirapan na tayo, parang sumusuko na lang tayo na masyado nang mahirap to. Parang kung sumuko kami doon pa lang sa squeegee, doon pa lang sa paglalagay ng tinta, ng ink, pagpe-press ng ink doon sa t-shirt na hindi na nag-match. Kung inisip na namin na okay, na parang lugi na tayo rito, let's cancel the order. Parang we would have never learned. I would have never learned kung paano yung tamang process ng pag-print ng t-shirt. Hindi ko yun malalaman. So maraming salamat po sa inyong lahat. Si Coach Jonel po ulit ito. And I'll see you next episode. Bye.